Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin itong si Senator Chis Escudero tungkol dito sa issue ng mga seaman natin, mga marino or mga seafarer natin. Kasi sa mga di pa nakakalam kung ano ba yung nagiging issue ngayon dito sa mga seaman natin. Kasi meron silang pinaglalaban dito tungkol sa batas na escrow provision na pinatutupad dito sa ating bansa ngayon. Ano ba 'to yung escrow na to? Ito po yung parang once na yung isang seaman natin nagkaroon ng problema sa kanilang insurance, sa kanilang claim, pagdalabanan yan sa parang parang ididemanda o irereklamo nila sa DOLE tsaka sa NLRC. Ngayon, after halimbawa na manalo sila dun sa NLRC tsaka sa DOLE, hindi kaagad nila nakukuha yung kanilang claim kasi i-a-appeal pa ng inirereklamo nila. So, yung dapat ma-claim nila, papasok dun sa escrow. So, hanggat hindi natatapos yung hearing na pag-appeal nung insurance or agency na kanilang pinatatrabuhan, hindi nila makiklaim yung kanilang benepisyo. Ngayon, tinanggal yung escrow na yan sa pamamagitan ni Rapi Tulfo, nilalakad niya yan para tanggalin yung escrow. Ang ginawa ng mga mambabatas natin na nasa Congress, binago yung term ng escrow para sabihin lang tinanggal nila yung escrow para lang matuwa yung mga seafarer natin. Ang ipinilit naman nila, isiningit nila yung fiduciary na ganoon din naman yung provision, kagaya lang ng escrow, iniba lang yung pangalan. Pero yung proseso, parehas na parehas, para lang hindi mapansin, isiningit sa ibang, halimbawa, 13 pages, isiningit sa gitna para hindi mapansin. So, ito, binalita ni Banat Bay, so, marami nakalam na gano'n na nangyari. So, ngayon, ito naman ang narinig ni Banat Bay, ito daw si Senator Chis Escudero, mukhang plano na naman daw palitan yung fiduciary na yan. Yung dating escrow ginawang fiduciary, ngayon papalitan balak daw palitan ni Chis Escudero ng ibang term na naman para hindi mapansin. So, paano ba nasabi ni Banat Bay na balak daw palitan o may plano daw si Chis Escudero na palitan yung pinaglalaban nitong mga seafarer natin? Anyway, Senator Chis, may balita kasi ko diyan sa loob ng Senado. Balita ko lang naman ho ito, kaya ako'y nagtatanong sa iyo. Senator Chis Escudero, ano itong ginawa mo? Di umano daw, sabi nitong mga source ko dyan sa loob ng Senate, dahil nga nalaman ng ilang mambabatas itong diskusyon patungkol sa escrow, pinalitang fiduciary, balita ko, papalitan mo daw ng ibang pangalan. Senator Chis, yung totoo po, kayo daw po ay merong mga ilang kausap daw. Ayoko na lang sabihin mga manning agency yung kausap ninyo. Ayoko na lang sabihin na ganun. Kasi basta ang sabi lang sa akin na source ko, meron daw kayong kausap, di umano. Ha? At medyo nag-leak daw itong impormasyon na ito na ikaw daw di umano. Naku po, ano kaya yan? Nag-iisip ng ipapalit sa pangalang escrow. At naku po, magkakaroon na ng ibang pangalan. Hindi na fiduciary, papalitan mo daw itong fiduciary dahil napo na nga dito sa Banat Bay Channel, papalitan mo na naman daw ng bago para lang hindi Ito, di ko rin maintindihan dito itong sa mga mambabatas natin. Ayaw na mga seaman natin yan, ng ating mga seafarer, yung fiduciary na yan, tsaka yung escrow na yan. Dahil nga, kapag yung seaman natin, halimbawa, nagkaroon ng problema, halimbawa, na-aksidente o nagkasakit, basta may claim sila dyan, at nanalo na sa DOLE, nanalo na sa NLRC, pag yan inapila ng manning agency o yung pinagtatrabahuan nila, hindi nila kagad yan makiklaim. Mapupunta muna yan dun sa escrow
Parang dyan muna ilalagay, parang bangko, dyan muna ilalagay hanggat di natatapos yung hearing. Gaano ba katagal matapos ang hearing natin dito kapag umabot sa korte? 5 to 10 years. Ang sinasabi ng mga seaman natin dito, nagkandamatay na yung mga seaman, hindi pa nila natitikman yung naipanalo nila na kanilang benepisyo naman yun. Binayaran naman nila yun o pinagtrabahuhan naman nila yun. Pero hindi nila na napapakinabangan kasi nga wala na, nategi na. Kung makuha man ng pamilya nila yun, wala na halimbawa, wala na yung asawa nila, namatay na dahil nga sa tagal nung nangyari at naipanalo na, aanin naman nila na ipatay na yung tao. Tapos baon na sa utang yung pamilya dahil nga kung naggagamot yun, ano naman ang panggagastos nila? Nandito nga sa Pilipinas at may sakit yung kanilang asawang seafarer. Ganun nang nangyayari dito sa escrow at sa fiduciary na yan. Tapos ngayon, ipipilit na naman nila na kunyari tatanggalin pero iibayin lang yung pangalan. Pinahihirapan lang nila yung mga seafarer. Akala ko ba, para po kayo sa mga mamamayang Pilipino. Ba't parang lumalabas, para kayo sa mga negosyanteng mapagsamantala? Una. Alam mo, Senator Chisa, ang escrow, fiduciary, at itong kung ano man ang nasa isip ninyong planong ipalit, sandali ho. Ha? Magkakaroon ho ito ng ibang implikasyon kung ito'y papalitan na laman ng ibang pangalan. Ibig sabihin lamang po, ini-insist nyo talaga ng mga mambabatas etong pampapahirap sa ating mga seafarer. Sana po, hindi ako naniniwala na kayo ho ay papabor dyan. Hindi ako naniniwala Naku po, pinanonood ko yung mga vlog nyo, hindi ako naniniwala. Dahil habang pinanonood... Siguro sinasabi ni Banat Bay dito kaya siya hindi naniniwala kay Chis Escudero na magagawa yung... Kasi meron siyang heart. May puso siya, may heart siya para sa mga kababayan nating mga OFW. Dahil sinasabi nga ng mga OFW ay mga bayani natin. Pero bakit pinahihirapan? Asan po yung heart nyo dyan, Senator Chis Escudero? Ko yung vlog nyo, kinikilig ako. Joke lang po. Habang pinanunod ko mga vlog ninyo ng inyong partner na si Hart, nakikita ko yung pagiging seryoso mo at matalino ka bilang senador. Di ba ho? At naniniwala ako na alam mo na pag pinalitan yan ng ibang pangalan, Senator Chis, at ngayon na-discuss na ho natin dito, alam nyong magkakaroon ng ibang repercussion yan, lalong-lalo na sa mga butante. Kasi mantakin nyo, parang ang dating nun, kung pinalitan nyo lang ng pangalan, ayaw ng mga seafarer yung escrow, ayaw ng fiduciary, ngayon papalitan na naman ng bagong pangalan, parang ang dating nun, kung pinalitan ninyo, kung sakali lang, at kung talagang nanggaling sa inyo, abay magagalit ho sa inyo ang mga OFW niyan. Naku po, patay tayo dyan sa eleksyon. Hindi man sila ganun kadami, sabi nga ng ilang mga political analyst dyan, ang butante nila, pero yan ang pinaka-warrior pagdating sa social media, itong mga seafarer. Hindi, walang biro. Pero dapat yan ang gawin ng mga OFW. Once na ito, totoo yung sinasabi ni Banat Bay na ito si Chis Escudero, gumagawa ng paraan para mabago tong escrow tsaka fiduciary na to. At talagang iniisis na kailangan lagyan ng provision na kagaya nito, dapat magwarla talaga tong mga OFW na wag na iboto susunod to kasi akala ko ba na mahal ninyo yung mga OFW, yung mga mahihirap. Sa tuwing eleksyon, lagi nyo nababanggit yan. Tapos pag nakaupo na kayo, iba na yung ginagawa nyo ng pahirap. Wag naman sanang ganun.
Baka mamaya maapektuhan po yung ano ninyo, ang butante ninyo dyan, ha? Sayang pa naman yung vlog ninyo ni Heart. Ang dami pa naman sanang nanonood niyan. Tapos bigla lang masisira kayo dahil lamang po sa pagpapalit ng pangalang escrow to fiduciary. Hindi ho kayo nagpalit nun, ha? Pero ngayon magkakaroon daw di umano. At kayo daw po ang nag-iisip ng bagong pangalan. Daw, ha? Di umano. Linawin natin, ha? Ito daw po ay dumadaan sa inyong opisina. Hindi ko lang ho alam kung ito ay mangyayari. I hope you would consider na hindi ituloy na palitan lang yung pangalan. Kasi meron ng matinding repercussion yan sa pananaw ng mga OFW. Senator Chis Escudero. Ito pakinggan nyo lamang po, may papakita lamang po ako sa inyong video ng mga seafarer natin, ha. Ito, may nakuha tayong mga interview nila patungkol dito sa escrow. So ito yung interview na nakuha ni Banat Bay. Ito yung mga seaman natin na talagang inuupos nila tanggalin tong escrow. At nagagalit nga sila bakit papalitan lang. Panoorin niyo po ano yung mga sentimiento nila. Kasi talagang nakakaawa naman talaga yung kalagayan nila. Ang layo nila sa pamilya, nasa gitna sila ng laot. Na anytime may mangyaring di maganda, nasa peligro yung buhay nila. Tapos pahihirapan pa nitong mga mambabatas natin. Di ba? Napaka-unfair para sa kanila yun. And fiduciary na ito. Pakinggan natin. Nawala na nga ang escrow account. Pero ang ipinalit nila, fiduciary. Ang nakapalaman sa escrow account, yun pa rin ang sa fiduciary. Ganun pa rin. Matagal pa rin ma-claims. 5 to 10 years pa rin ang nakalagay dun. Kawawa ang mga seaman. Maraming seaman na mamamatay. Or marami ring seaman na hindi na mag-aaral. Halimbawa, yung sample, yung mga anak ko, mga pamangkin, ayoko nang pag-aralin. Kung ganyan ang gagawin ng mga mababatas na iipitin ang claims ng seaman, hindi naman namin sinasadya kung magkasakabit. Ibig sabihin niya na ayaw na nilang pag-aralin kasi hindi na nila kakayanin. Di ba ho? Pag-aralin yung pagpatuloy ng kanilang mga anak dahil maiipit lamang po yung kanilang benepisyo. O paano yung pag pinag-aral nila tapos biglang mapuputol lang dahil ipaglalaban ng mga agency na patatagalin ho nila yan sa korte. Alam naman po natin, hindi natin masisi korte dahil sa dami-dami ng kaso. Di ba ho? Na kanilang dinidinig kaya tumatagal. So, kaya nga sinasabi nila, dapat final and executory na ho yung desisyon ng agency, ng DOLE, nasa ilalim ng DOLE. Di ba ho? Ay, nako. Magkasakit kami sa barko or madisgrasya. Kasi kambal na yan ng mga seaman. Kasi abnormal yung trabaho namin dun. Yun din yun Iniba lang nila ang pangalan. Naku po. Paano? Galit na galit to. Sabi ko sa inyo, pag mga katulad kong kalbo, pag bumana talagang kakaiba Galit na galit si kuya Pag naman nilang ginagawang kami mga seaman, very professional. Nalilibot namin ang buong mundo. Oo nga, Yun buti din pa nga kayo Sana all, no? Sinasabi lang niya, napaka-professional nila pagdating sa trabaho. Yun na rin ang tinutumbok niyan, yung fiduciary account na panyan, habang nag-aapila yung abogado ng insurance, hindi pa babayaran yung seaman. Kawawa naman yung pamilya ng seaman. Bring mo insurance insurance naman yung magbabayad dun sa kanila, sa mga claimant na to. Na pinagtrabahuan naman nila. Yung iba nga dyan, parang binabayaran pa nila parang kinakaltas pa sa sweldo nila Tapos pahihirapan sila sa pag-claim. Hinatulan na lang, parang dinesisyon na ng DOLE. Tapos dinesisyon na ng LLRC. Ang gagawin ng mga abogado ng itong agency na to, o ng insurance na to, iapila sa korte. Patatagalin lang nila yung proseso. Hanggang sa mainip na lang itong mga seafarer natin. Kaya ang ending, yung iba dyan nakikipag-areglo na lang. Na imbis na makuha nila, halimbawa na competition, 500,000. Hindi na buong 500 makukuha nila. Dahil makikipagtawaran yan hanggang sa bumaba na lang 200, 150. Dahil siyempre sa sobrang kagipitan na. Dahil nga, halimbawa may sakit na yung seafarer nasa ospital. Napipilitan makipag-areglo na lang sa maliit na amount para lang may magastos.
Hindi natin maintindihan bakit iba yung thinking nitong mga mambabatas na to, na bakit kailangan pahirapan mo yung mga seafarer natin. Insurance naman pala yung magbabayad. Ang realidad kasi ganito, 5 to 10 years, patay na yung seaman. May kasabihan tayo, anin pa yung damo kung patay na yung kabayo. Nandiyan naman si Yan nasa showtime. Biro lang ha. Alam mo, may punto ho talaga itong mga seafarer natin. Kasi alam nyo, minsan kasi yung mga mambabatas natin, sa totoo lang ho, wala ho sila sa realidad ng buhay nitong mga seafarer natin.